Tuloy kayo. Paanyaya ni Karen sa amin. Nung buksan niya na ang pinto ng apartment niya. Anong gusto niyong mainom? Tanong niya nung nasa sala na kami. Okay lang ako. Hindi na rin naman kami magtatagal. Sabi ko sa kanya. Coke lang sa akin. Sabi naman ni Diane nung umupo sa sofa. Ngayon ko lang napansin na nakapalda pala si Diane. At naka-tight shirt siya na kulay blue. Kaya pala napapalingon yung mga taong nakakasalubong namin. Bakit? Tanong niya sa akin. Wala. Ang cute mo ngayon. At natuwa naman siya sa sinabi ko. Thank you. At ngumiti lang ako sa kanya. Diane, halika. Pakita ko sa mga collections ko. Sabi ni Karen sa kanya. Nasumunod man siya agad sa kwarto. At iniwan na ako sa sala. Naririnig ko pa ang dalawa na nagtatawanan sa loob ng kwarto. Habang nanonood lang ako ng TV. Maya-maya lumabas na yung dalawa. At nakita ko na may bit-bit ng bag si Diana. Ken, tignan mo. Pinakita niya yung bag sa akin na alam kong binigay yun ni Uncle John. Nung pumunta yung uncle ko sa Paris. Okay. Ang KJ talaga nito? Uy, salamat Hani niya kay Karen. Kung gusto mo pasyal tayo minsan. Kasi may alam ako mga stores na nagbebenta ng mga mura. Pero mukhang mamahalin na bags. Hani ni Karen sa kanya. Talaga? Sige. Bigay ko sa yung number ko. Dali-dali niya kinuha ang kanyang phone. At nagpalitan sila ng numero. Uy, kumakain ka ba ng siomay? Biglang tanong ni Karen sa kanya. Nabigla ako napatingin kay Diane. Dahil nanlaki ang kanyang mga mata. At sinabing, favorite ko yan. Napapikit na lang ako at napabuntong hininga. Wala to sa plano ko. Binaba ni Diane ang bag sa sofa at pumunta sila sa kusina. Nakita kong tuwang-tuwa naman na tinulungan ni Diane si Karen para ihanda ang kakailanganin niya para gumawa ng siomay. Marunong ka palang gumawa nito? Oo naman. Marami akong alam pagdating sa kusina. Diba, Ken? Pero sinungitan ko lang siya habang nakaupo ko sa sofa at nanonood ng TV. Hindi ko alam yun Bakit hindi mo ako agad pinakilala kay Karen? Eh di sana best friends na kami ngayon. At kasis ko pa sa bags. Napapailing na lang ako sa kanila. Nang biglang matahimik ang dalawa. Kaya bigla ako nag-alala kay Diane. Tumayo ako at pumunta ng kusina. Nang bigla ako mapahinto dahil nagulat ako sa nakita ko. Anong ginagawa niyo? Tanong ko sa kanilang dalawa. Natinignan lang ako at hindi ako pinansin. Natural yan sis. Hindi yan salamat, Doc. Sabi ni Diane kay Karen. Na nakatayo to sa likod niya. Habang hawak ni Karen ang harapan ni Diane. Oo nga no. Sa akin try mo. At pumunta naman sa likuran ni Karen si Diane. At sinapo niya rin ang harapan ni Karen. Wow! Pinagawa mo to? Oo. Boyfriend ko ang gumastos niyan. Sabi naman ni Karen. Nanangapa pa ako para maharap ng kamay ko ang upuan sa harap ng counter. Habang hindi ko inaalis ang tingin ko sa kanilang dalawa. Hawakan mo. Nito kay Diane. At bigla nitong tinaas ang kanyang blouse.
At ipinasok naman ni Dayan ang kanyang kamay sa loob. Na napapakilig naman tong si Karen. Sorry, nakikiliti kasi ako pag may humahawak dyan. Ganun ba? Ako nga rin eh. Oo, mararamdaman mo na parang totoo. Sabi ni Dayan. Mahal yan. Kasi imported din nilagay sa loob. Ramdam mo na parang totoo, di ba? Oo nga eh. Sana magkaroon din ako ng boyfriend na ganito kagalante. Sagot naman ni Dayan sa kanya. Nagluluto ba kayo o nakikiramdaman? Singit ko sa kanilang dalawa. Dahilan para mapatingin sila sa akin. Ikaw naman, naintriga lang ako sa harapan ni Karen eh. At bigla siyang tumayo. KJ talaga yan, sis. Sad naman ni Karen sa kanya. Oo nga eh. Ay nako, sobrang torpe pa niyan. Nabiro mo, tumakbo yan nung nakasabay ko sa elevator. Talaga? Oo. Nakakatawa. Pinatawag nga kami the next week dahil nakita pala kami sa CCTV dun sa lobby ng building. Kaya yun, napagalitan kami ng boss namin. Natatawang kwento nito kay Karen. Ay nako, Ken. Grabe na yan. Napapailing na lang ako sa kanila. Ang ingin ng dalawang to. Lalo na si Dayan na malakas tumawa. Ngayon ko lang nakita ang side niyang to. Ayan, luto na. Sabi ni Karen na kininditan pa ako. Asan yung plato mo? Kaya turo mo sa kanya. Kaya naman tumayo at ako nang kumuha ng mga plato. At doon na kami sa sala kumain. Ang bango at mukhang masarap. Ani ni Dayan na hindi na makapaghintay. Kaya kumuha na siya ng isa at sinawsaw niya na sa toyo at kinain to. Ang sarap sis! Sabi niya kay Karen. Sabi ko sa'yo masarap ako magluto eh. Di ba Ken? Nanay niya na tinapig pa ako sa hita. Teka, alam ko kung anong masarap iparis dyan. Sabi niya tumayo siya at pumunta ng kusina. Mauubos mo ba lahat yan? Tanong ko kay Dayan na kumuha ng marami at nilagay ito sa plato niya. Naku, basta pagdating sa siomai Ken, hindi ako magsasawa. Sabi niya sabay subo pa ng isa. Napapapikit pa to at ninaramdam ang bawat lasa ng siomai sa bibig niya. Ang sarap talaga. At bumalik na si Karen na may dalang bote at 3 baso. Ito ang masarap iparis dyan. Ano yan? Wine yan. Sagot ko naman kay Dayan. Gumiti si Karen at binuksan niya to. Nagbuhos to ng wine sa 3 baso at binigyan kami. Ang sarap talaga, Karen. Sabi ni Dayan sa kanya na kumain na rin siya at uminom ng wine. Saglit ako napatingin sa oras. Mag-2:00 na pala ng hapon. Dayan, kailangan na nating umalis. Sabi ko na nagpa-pouch siya sa akin. Dahil pansin ko na gusto pa niya magstay. Pwedeng 1 oras pa, Ken? Hindi ba may lakad tayo? Tanong ko sa kanya na biglang tumayo si Karen at lumipad siya sa tabi ko. Kaya ngayon, napagkikitnaan nila ako. Oo nga, Ken. Magstay muna kayo kahit 1 oras man lang. Tama, nag-i-enjoy pa ako eh. Ani naman ni Dayan.
at tinungga niya ang isang baso ng wine na binigay ni Karen. Alam mo ba, Dayan? Itong si Ken napaka-torpe nito. Hindi ka nagkakamali. Biro mo, hinabol ko pa yun sa lobby. Dahil umiiw siya sa akin. Talaga? Sabay tawanan ng dalawa. Oo, sobrang torpe niyan. Kung hindi ko nga lang to kinulit ay malamang hindi kami magkasama ngayon. Sabi niya kay Karen. At nagbuhos ng wine si Dayan sa kanyang baso. At pansin ko rin na namumula na rin ang kanyang pisngi. Hoy, baka malasing ka. Okay lang, nandyan ka naman eh. Saka okay lang sa akin, Ken, kung pagsasamantalahan mo ko. Pabirong sabi niya sa akin na tumawa lang din si Karen. Ako din. Okay lang din kung pagsamantalahan mo ako, Ken. Ani naman ni Karen na hinawakan ako sa kanang hita at hinimas to. Hahaha, nakakatawa naman kayong dalawa. Kinakabahan kong sabi sa kanila dahil kita ko nagsisimula na si Karen. Habang si Dayan naman, kumakain pa rin ng siomai at marami na rin siyang nainom na wine. Shh, relax ka lang, Ken. Diba, Dayan? Oo, relax ka lang. Sagot ni Dayan habang nakatitig lang to sa kanyang baso. Dayan, tawag ni Karen sa kanya. May ipapakita ako sa'yo. Sabay yakap sa akin ni Karen at hinalikan ako sa leeg. Dahilan para bigla akong mapaatras. Kaya napadikit ako kay Diana. Kita mo yun? Ani ni Karen pagkatapos akong halikan. Narinig ko lang na tumawa si Diana at umarap to sa amin. Sabay sampal niya kay Karen. Nagulat si Karen sa ginawa ni Diana sa kanya. Sa lahat ng ayaw ko yung tatraydo rin ako. Mahinang sabi ni Diana, pero malakas din ang dating niya. Talaga? Sagot ni Karen at tumayo siya sa kanyang kinauupuan. At sinabayan naman siya ni Diana. Tumayo rin to. At nagkaharapan silang dalawa. Sakto to. Tama nga na sinama ko si Diana. Kala ko kung ano na mangyari sa nakita ko sa kanila kanina sa kusina. Hani ko sa aking sarili. Dahil kita ko na nagagalaitin na sa galit ang mukha ni Diana sa nakita niyang ginawa ni Karen. Bakit mo ginawa yun? Tanong ni Karen sa kanya. Itatanong mo pa ba? Akin si Ken. Sa'yo? Oh my dear, kung alam mo lang kung anong meron kami ni Ken. Yan ni Karen. At bigla niyang pinatong ang kanyang kaliwang paa sa tuhod ko. Nakita naman to ni Diana, kaya tinulak niya paalis ang tuhod ni Karen at tinawakan niya to sa leeg. Shh, relax lang. Relax. May nagsabi ni Karen sa kanya. Nahinawakan pa niya sa pisngi si Diana na parang batang pinapatahan niya. Huwag na huwag mong gagawin yan kay Ken. Pulang-pula na ang mukha ni Diana dahil sa ininom niyang alak. Lasing ka na ata, my dear. Tinamaan ka na, oh. Kalmadong saad ni Karen sa kanya na inaalis niya ang kamay ni Diana sa kanyang leeg. Relax ka lang, sis. Relax. Panay sabi ni Karen sa kanya. Na maya-maya ay nakita kong kumakalma si Diana
at napayo ko ang ulo niya. Sorry, nabigla lang ako. Bigla naman siyang niyakap ni Karen at inihimas-himas ang kanyang likuran. Shh, okay lang yun. Halika, baba tayo. At bumaba silang dalawa sa sahig. Okay ka na? Mahinang tanong ni Karen sa kanya. Natumingin naman to sa kanya. Tumango-tango at ngumiti. Good. Hindi naman dapat nating pag-awayan si Ken eh. Hindi ba? Oo. Pwede naman natin siyang pagsaluhan, di ba? Tanong ni Karen na pareho kaming napatingin sa kanya. At nagkatinginan kami ni Diana. At muling binalik ni Diana ang kanyang paningin kay Karen. At napangiti. Pagsasaluhan? Oo. Kung gusto mo, ikaw ang mauna. At ako ang huli. Okay ba sa'yo? Tumingin sa akin si Diana. Hindi to sumagot. Hanggang sa nakita kong inalis ni Karen ang buhok ni Diana na nakatabon sa kanyang muka. Hinimas nito ang kanyang pisngi at nilapit ang muka sa tenga niya. Alam kong matagal mo nang gustong makasama si Ken. Nakikita ko sa mga mata mo. Ito nang pagkakataon mong magawa yun. Nakita ko nagbago ang ekspresyon ng mga mata ni Diana na parang nagalak. Natuwa to na parang nakatanggap ng magandang regalo sa kanyang kaarawan. Patay. Yun na lamang nasabi ko sa aking sarili. Dahil gumapang na palapit sa akin si Diana at hinimas niya ang hita ko na sinubsob niya ang kanyang mukha sa aking tiyan at tumingin siya sa akin. Akin ka, Ken. Akin ka ngayon. Natutuwang sabi niya. Na nakita ko naman sa likuran niya si Karen. Nakangiti ito na parang demonyo. Habang nagmamadali namang tinanggal ni Diana ang belt ko, hinawakan siya ni Karen sa balikat at sinabing, hinay-hinay lang. Atin ang araw na to, sis. At napatingin naman sa akin si Diana. Napapangiti. At dahan-dahan na niyang tinanggal ang botones ng pantalon ko. Saka to binaba. Habang tumayo naman si Karen at umupo sa tabi ko at niyakap niya ako. Relax ka lang, Ken. Hayaan mo na siyang gawin ang gusto niya. Bulong niya sa aking tenga at ninilaan pa niya to. Napapapikit na lang ako at hinanda ang aking sarili sa anumang mangyayari sa araw na to. Chelo, patawarin mo ko. Patawarin mo ko. Paulit-ulit kong bigkas sa aking sarili. At nung binuka ko ang aking mga mata, nakita ko si Diana nakatitig sa aking ibaba. Ano pa bang hinihintay mo, sis? Go na. Ayun o, ready na para sa'yo. Ani ni Karen sa kanya. Kaya naman saglit na napatingin to sa kanya. At muli akong napapikit nang dumampi na ang bibig ni Diana sa aking ibaba. Habang si Karen ay taas ko naman ang tinatrabaho. Hanggang sa bumababa na rin siya at tumabi kay Diana. Sis, di ba sabi ko sa'yo share tayo? Oo, sagot naman ni Diana.
Napapapikit na lang ako sa ginagawa ng dalawang magandang dilag. Ken. Tawag ni Dayan sa akin. Natinignan ko lamang siya. Akin ka ha? Akin ka. Karen, itigil na natin to. Sabi ko habang nakapikit pa rin ako. Dahil sa ginagawa sa akin ni Dayan. Bakit? Ngayon ang tanong naman ni Dayan sa akin. Hindi to tama. Tama to para sa akin. Di ba sis? Tama to? Parang bata ni si Dayan na nagpapatulong pa kay Karen. Oo, tama lang yan sis. Wala na akong nagawa pa. Hanggang sa hindi ko na rin napansin na napapasunod na kami sa lahat ng sinasabi ni Karen. Para kaming mga puppet nito. Hanggang sa hindi ko na rin mapigilan ang init na aking nararamdaman. Dalawang magagandang dilag ang kasama ko sa pagpapaligaya. Marahan na pinahiga ni Karen si Dayan. Alam kong ito na ang hudyat para bigyan si Dayan. Kitang-kita sa mukha ng magandang dalagang pagkasabik. Kaya naman hindi na nagasaya pa ng oras si Ken at binigyan niya na si Dayan. Masarap, di ba, Ken? Bulong ni Karen sa tenga ko. Maganda siya. Bata. At ang kinis pa ng balat. At ang hinaharap pa nito, panalo. Dagdag niya habang nakatingin ako kay Dayan at hindi ko siya pinapansin. Iba ang init na nararamdaman ni Ken ng mga oras na yun. Dalawang magagandang dilag ba naman ang kasama mo sa pagpapaligaya? At ilang sandali pa, naabot na ni Dayan ang sukdulan. Habang si Karen, nakatingin lamang sa amin. Ano, tapos ka na? Hindi pa. Pasaglit na sagot ni Dayan. Kaya naman pinagpatuloy namin ang mainit na tagpo. Marahan namang umalis si Karen. At maya-may bumalik din to kaagad at lumapit sa akin. Bilisan mo na. Nainip na ako, Ken. Napaisip ako rito na after ko kay Diana, aalis na kaming dalawa. Maya-maya naabot na ulit ni Dayan ang kanyang sukdulan dahil sa tulong na rin ni Karen. Hinalalayan niya ito para mabilis niyang maabot ng langit. So tapos ka na. Ako naman, girl. Agad namang tumayo si Ken. Magbihis ka na, Dayan. Aalis na tayo. Aalis? Ang aga pa, Ken. Ba't ba kayo nagmamadali? Parang unfair naman ata. Ano yun, kayo lang nagpaligaya? Paano naman ako, Ken? Medyo galit na sambit ni Karen. Ngumiti siya at tumingin sa amin. Nakarinig kami ng isang malakas na putok. Dahilan para mapaatras kami ni Dayan. May biglang nilabas na baril si Karen. Pareho kaming nagulat ni Dayan at napakapit siya ng mahigpit sa akin. Marahan na lumapit sa amin si Karen. Alam mong babae ka, ang selfish mo naman, ano? Ako na nga gumawa ng way para matikman mo si Ken. Tapos ngayon ipagdadamot mo siya sa akin? Hindi naman nakasagot si Dayan. Hindi ko gusto yung mga biro mo, Karen, ha?
Pero natawa lang ng malakas si Karen. Ay nako Ken, kung ako sa'yo, makinig na lang kayong dalawa sa mga sasabihin ko para wala ng gulo. Diba Dayan? Napangiti na lang ang dalaga dahil sa takot. Hala sige, isubo mo yung baba ni Ken, Dayan. Agad din namang sinunod ni Dayan ang sinabi ni Karen. Ibang klase talagang trumabaho tong si Dayan. Kaya napapakapit na lang ako sa buhok niya. Habang ang isang kamay ko, gumapang na sa kanyang ibaba. Napapatili na lang si Dayan sa ginagawa ko. Okay, di ba Ken? Nakangiting sambit ni Karen. Tama na yan. Biglang sigaw ni Karen. Ngunit parang walang naririnig si Dayan dahil binalot na to ng init. Hoy! Ay, iniinis niyo ko ah. Hindi kami sumasagot at tuloy lang kami sa aming ginagawa. Muling naging mainit ang mga tagpo. Napapatili na lamang si Dayan habang napapatingin sa akin. Ken, mahinang tawag niya sa akin. Hindi na namin inisip pa si Karen. Lalo na ang maril niyang nakatutok sa amin. Napangiti ako sa kanya at napansin to ni Dayan. Bakit? Wala. Sagot ko sa kanya na pinatong niyang isang kamay sa leeg ko at hinila ko palapit sa kanya at naghalikan kami. Napangiti ako dahil naalala kong sinabi ni Jepoy sa amin nung nasa kotse kami ni Alduin. Masasabi ko na tamang pinili niya si Dayan dahil hindi lang pala ganda ang meron siya. Mainit din pala to. Muling napansin ni Dayan na nakangiti ako. Bakit nga? Mahinang tanong niya sa akin. Naalala ko lang si Jepoy. Si Jepoy? Bakit mo naman naalala siya habang nagpapaligaya tayo? May sinabi kasi siya kaya napangiti ako. Ano naman yun? Gusto ka niya. Tapos, gusto ka niyang makalabing-labing. Nanig ko sa kanya na natawa naman siya ng mahina. Dinig namin galing kay Karen. Kaya naputol kami sa aming usapan at napatingin sa kanya habang patuloy pa rin kami sa aming ginagawa. Nandito pa ako. Nagkatinginan kami ni Dayan at natawa. Sige, tumawa lang kayo dyan. Mag-enjoy kayo. Naputol lang siya nang tumunog na ang kanyang cellphone. At agad niya tong sinagot. Hello? Oo. Kanina ko pa hinihintay ang tawag mo. Andito. Yeah. Andito din. Sige. Umuwi ka na. Hihintayin kita dito ah. Oo. Pangako ko sa'yo yun, di ba? Oo. Sige na. Bye. Sabay baba ng cellphone at ngumiti ito sa amin. Sino yun? Wala lang. Makikita niyo mamaya. Ani niya tumayo siya sa kanyang upuan at tinanggal ang kanyang pang-itaas. Napatingin ako sa pusod nito at nakita ko na may nunal siya
Ano tinitignan mo? Tanong niya na tumingin din to sa puso niya. At hinawakan pa niya to. Ito ba? Obsessed ka ba rito? Umupo ako ng maayos sa sofa. Kaya natigil kami ni Dayan. Ken? Tawag sa akin ni Dayan. Teka muna. May kakambal ka ba? Tanong ko kay Karen na nagulat si Dayan. Anong kakambal? Paranoid ka ng akin. At maya-may biglang narinig namin ang lock ng pinto at bumukas to. Maya-may nakita naming pumasok ang pinsan niya na mata lang ang makikita mo. Nandito ka na pala. Kanina pa kita hinihintay. Sorry, na-traffic kasi ako eh. Saka nilakad ko na rin yung mga papeles ko. Sagot niya habang nakatingin sa akin. May party pala rito. Oo, at ikaw na lang ang hinihintay. At tumabi si Karen sa kanyang pinsan at inakbayan niya to. Ano? Ready ka na? Ako ba mauuna? Naunahan ka na. Sagot ni Karen sa kanya. Napatingin tuloy siya sa aming dalawa. Tapos kay Karen. Okay lang. Basta matikman ko siya. Hani niya't napangiti si Karen. Hati girl! Natutuwang sabi ni Karen na bumalik siya sa kanyang upuan. At kita ko nilagay ng pinsan niya ang bag sa sahig. At iniisa-isa na ring tinanggal ang nakabalot sa kanya. Habang si Karen naman, tinutok niya ang baril sa akin. Maupo ka sa sofa, Ken. Hindi, okay lang. Gusto ko nakatayo siya. Ani nung kanyang pinsan. Freak ka talaga. Ikaw ang bahala. At sumandal naman si Karen sa kanyang upuan. Lumapit ang pinsan niya sa akin. Medyo may pagkatsabi ang kanyang katawan, habang nakatakip pa rin ang kanyang muka. At lumapit siya sa aking ibaba. Paano mo malalaro yan kung may takip pa ang mukha mo? Natatawang sabi ni Karen sa kanya. At narinig ko na natawa rin to ng mahina. Hoy Dayan, lumayo ka dyan! Sigaw ni Karen sa kanya dahil malapit lang to sa amin. Nakatingin sa akin ang pinsan niya at tumingin siya kay Karen. Sige, tuloy mo lang. Hoy Dayan! Balik-balik! Sigaw niya kay Dayan dahil dahan-dahan siyang lumalapit sa amin. Ano? Huwag ka nang mahiya. Nandito na eh. Pagkakataon mo na. Hani ni Karen sa kanya. Napatingin to sa akin at pumikit siya. Alam mo ba kung bakit nakatakip ang mukha niyan, Ken? Kambal mo siya. Sagot ko. Anding, pakita mo nga yung mukha mo. Okay lang, Anding. Sabi pa ni Karen sa kanya. Na yumukot at dahang-dahang tinanggal ang telang nakatakip sa kanyang muka. At nung tuluyan na itong matanggal, nakayuko pa rin siya at hindi tumitingin sa akin. Nainip na tuloy ako makita ang kanyang muka. Na tumagilid pa ako para tingnan lang siya. Nakita ko na wala naman siyang sugat sa kanyang gilid ng muka, ni wala man lang peklat. Pero bakit tinatago niya ang kanyang muka?
Anding sige na. Sige ka, maunahan ka na ng babaeng nasa likod niya. Ani ni Karen sa kanya. Nabinato pa niya ang tela sa may mesa at napabuntong hininga na lamang to nang tumingala na ang kanyang pinsan at nanlaki ang aking mga mata. Napatras ako sa aking nakita. Oh my God! Dinig kong galing kay Dayan. Nagulat na gulat rin sa kanyang nakita. Gulat kayo, no? Natatawang sabi ni Karen sa amin.